Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Bea, ang babaeng walang ibang naranasan kundi pait at paghihirap. Ako ay isang normal na tao lamang. Walang ibang gusto kung hindi ang mamuhay ng marangal, maayos at matiwasay. Nais ko lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Mahiga sa malambot na higaan at matulog na hindi iniisip kung may tutulo sa bubong. At higit sa lahat, pinangarap ko lang na makaahon sa hirap ang aking mga magulang. Ngunit sa kwento kong ito, taliwas ng lahat ng nais ko ang buhay na meron ako. Pakiramdam ko ay hindi na kailanman naging marangal ang trabaho ko. Isa na akong babaeng marumi. Hindi na naging maayos ang buhay ko dahil pakiramdam ko maraming tao na ang natapakan ko. At higit sa lahat, paano ko iaahon sa hirap ang magulang ko kung iba pala ang plano nila para sa akin. Kaya naman sa kwento kong ito ay sigurado ako na hindi magiging maganda sa pandinig. Matagal ko na itong kinikimkim sa aking sarili, ngunit panahon na para mabawasan naman ang bigat ng aking nararamdaman. At sa huli ay sana ay makakuha kayo ng aral sa kwento kong ito. Nay, graduation ko na ho sa susunod. Naku, magkakaroon na kayo ng anak na unang tatapak sa kolehiyo. Masasabi mo na rin kina ate at uncle na may anak ka ng magkukuleyo at magiging guro. Masaya akong sambit kay nanay habang nag-aasikaso kami ng pang-umagahan. Kaya nga ang bilis ng panahon. Ngunit naramdaman ko na iba ang mood niya ngayon. Tila ba hindi siya masaya sa aking ibinalita. Nay, ayos ka lang po ba? Bakit parang hindi po maganda ang araw ninyo? Wala Bea. Mag-aral ka ng mabuti ha. Para sa iyong sarili at para hindi mo na maranasan ang nararanasan natin ngayon. Ano ba naman yang sinanay? Bakit ang aga-aga naman ang drama? Oo naman po. Pangarap ko talagang maiahon kayo sa hirap. Maitira sa bato na bahay at mapakain ang lahat ng gusto niyong ulam. Kahit na nakakaramdam na ako ng lungkot, ay pinilit ko pa ring maging positibo. Nako Belinda, sabihin mo na lang dyan sa anak natin na hindi na natin siya kaya pang pag-aralin sa kolehiyo. Dahil noong nasa senior high school pa lamang siya ay bali na ang likod natin at hindi na tayo magkanda kuba-kuba. Mataas na ang senior high school. Baka naman may tumanggap ng pabrika sa kanya sa Maynila. Maalam na sumulat, magbasa at pumirma. Hindi na maluloko ang anak mo. Napalingon ako kay tatay, nakakarating lamang galing sa bundok. Nakasuot pa ito ng sombrero para sa magsasaka. Maaga talagang gumigising si tatay para maunahan niya ang ibang magsasaka na pagsilbihan ang taniman ng isa sa mayamang pamilya. Itigil mo nga ang sinasabi mo, Ramon! Kaya ko pang pag-aralin si Bea. May pangarap ang anak natin. Singhal naman ni nanay. Tila ba nakikinig na lamang ako sa radyo dahil sa palitan nila ng mga salita. Ano ang kaya mo, Belinda? Magkuskus ng labahin at 50 pesos ang bayad sa'yo. Ilang labahin ba ng kapitbahay ang kaya mong kuskusin sa bawat araw? Maawa ka naman sa sarili mo, Belinda. Itigil mo na rin kasi ang pagkikipagpataasan mo sa mga kapatid mo. Dahil kahit saan tignan, kailangan nating tanggapin na nasa laylayan lang nila tayo. Mayaman sila at mahirap tayo. Huwag ka nang makipagkompetisyon pa. Kahit nasa tensyon na ang dalawa, ay iniiwasan pa rin ng tatay na huwag taasan ng boses si nanay. Ramon! Ano, Belinda? Totoo ang sinasabi ko. May isip na si Bea. Alam niya na kung paano kumayod at maghanap ng panglaman tiyan. May ibang pangarap na natutupad na hindi lamang sa pag-aaral nakakamtan. Kailangan niyo maging praktikal dahil realidad na ang sasampal sa inyo.
Kahit magtapos ka pa ng mataas sa kurso, minimum wage pa rin ang sasahurin ninyo. Huling sinabi ni tatay bago tuluyang lumabas sa aming munting bahay. Nakita ko ang pagkalungkot sa itsura ni nanay. Napaupo na lamang ito sa kahoy na upuan. Mabilis kong hinimas ang likod ng nanay. Nay, naiintindihan ko po. Gusto kong umiyak sa mga oras na ito, Ate Kat. Ngunit ayokong mas magmukhang mahina sa harapan ni nanay. Baka isipin niya ay naapektuhan ako ng sobra. Which is, totoo naman talaga. Pasensya ka na anak. Hindi ganitong buhay ang gusto kong ibigay sa'yo. Sa inyo ng kapatid mo. Pero ipapangako ko po sa inyo, makakaahon din tayo sa kahirapan. Maiaahon ko rin kayo sa kahirapan. Napayuko na lamang ako. Sa totoo lang, Ate Kat, pareho kong nauunawaan ang pinanggagalingan ni nanay at tatay. Pareho silang nais ay ang ikagaganda ng buhay ng bawat isa. Ngunit nagiging praktikal lamang ang tatay. Tama naman kasi si tatay. Hindi na magkanda kuba-kuba si nanay, kakalabada sa halagang ilang daang piso, habang si tatay ay halos kakulay na ng putik kakabilad sa araw. Buong magdamag kong pinag-isipan ang bagay na yon. Nagtanong sa aking sarili na bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit kami pa ang nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Kaya naman, nagsimula na akong magdalawang isip patungkol sa landas na aking tatahakin. Kinaumagahan ay magaan na ang lahat. Wala si tatay, nasa bukid. Si nanay naman ay maagang humarap sa kanyang labada, habang ang kapatid ko ay abala sa kanyang ginagawang pangpaaralan. "O Bea, kumain ka na riyan at papasok ka pa. Tulungan mo nga pala muna ako dito. Ililipat ko lang ang mga sapin ni Pasing. Ang bigat ng kanyang labahin." Sigaw ni nanay mula sa labas kung saan siya naglalaba. Mabilis naman akong tumakbo patungo sa kanya upang tulungan siya. "Nay, ano ho kaya kung maghanap po ako ng trabaho?" Bigla kong nasabi, dahilan upang kumunot ang noo ni nanay. Paano ang pag-aaral mo, Bea? Naapektuhan ka ba ng husto sa naging bangayan namin ng tatay mo kagabi? Hindi po, Nay. Wala naman pong nasabing masama si tatay. Buong gabi ko rin po kasing pinag-isipan to. Tama naman po ang tatay. Hindi lahat ng pangarap ay nakakamit sa pamamagitan ng pagtatapos. Oo, naroon na tayo sa sitwasyon na magiging magaan ang lahat kapag may tinapusan ka. Pero iba kasi yung sitwasyon natin. Mahirap lang tayo at mas mahalaga ang salapi kumpara sa edukasyon. Mula sa aking samut-saring desisyon at kagustuhan ay tinuldukan ko na ang pasya kong huminto ng pag-aaral. Mahirap ang buhay, Ate Kat, noong araw. Tila ba sobrang swerte mo na kung makakapagtapos ka ng pag-aaral na walang ibang iniisip. Ngunit napapaisip lang din ako, magiging madali lang din siguro sa akin ang pag-aaral kung sakaling wala akong ibang iisipin. Hindi ko na kailangang isipin kung saan ako kukuha ng pamasahe sa tuwing pupunta sa eskwelahan. Yung tipong hindi ko na papakiramdaman ang sikmurang kumakalam. Ano kayang pakiramdam ang maipanganak lang na mayaman? Marami akong napasukan, naging tagabenta sa bakery. Ngunit, hindi pinalad sa amo. Paano ba naman ay reklamadora? Ultimo pag-upo ko sa tindahan, kahit walang bumibili, ay kanyang nasisita. Nagtrabaho rin ako sa hardware bilang tagabuhat. Oo, babae ako. Ngunit ayun na lamang ang available na trabaho noong panahon na nag-apply ako. Kaso ang malas ko naman sa aking mga kasamahan. Pilit nila akong sinisiraan
para makaalis ako. Marami akong na-experience, Ate Kat. Ngunit lahat ng iyon ay hindi nagtagumpay. Hanggang sa napadpad ako sa isang mayamang pamilya. Bea anak, dumating na si Sita nung isang araw galing sa Maynila, yung nanay ni Susan sa kabilang bahay. Naghahanap siya ng kapalitan bilang katulong sa amo niya. Umuwi na raw si Sita dahil nagkakasakit na sa kakatrabaho. Kaya tinatanong ako kung gusto mo bang subukan. Talaga ho? Magkano po naman ang sahod? Hindi ko na po ito tatanggihan. Basta medyo makatarungan naman yung pasweldo. Kahit ngayon mismo, pupunta na ako doon. Ay malaki anak. Tiyak na mabibigla ka. Hindi mo ba napansin na buwan-buwan may bagong damit sina Sita? At gumaganda na ang kanilang bahay dahil yon sa pagiging galante ng pamilyang pinagtatrabahuan niya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Ate Kat. Grinab ko na kaagad ang opportunity na iyon. Noong nakausap ko si Aling Sita, ay tunay akong namangha sa mga ikinuwento niya sa akin. Malaki nga ang sahod at tila plato lamang ang mga appliances kung kanilang ibigay. Nabanggit din ni Aling Sita na kaya siya nakauwi kahit walang kapalitan dahil lumipad na sa ibang bansa ang matatandang amo niya. Hindi na naglaon ay luluwas na ako upang pumunta sa nasabing mansyon. Ito ang unang beses na lalayo ako ng matagal sa aking magulang. Ngunit ano pa nga ba ang kailangang gawin? Eh di kayanin, tiisin para sa mga pangarap. O siya anak, basta ang palagi mong tatandaan ay ang mga binibilin ko sa iyo Maging makatao at mabuting tao lang palagi. Sapat na yun. Huwag na wag mong pababayaan ang sarili mo. Kumain ka sa tamang oras at uminom ng maraming tubig. Pakisamahan ng maayos ang mga makakasalamuha mo. Magkakasunod na bilin ng nanay habang bakas sa kanyang mga mata ang nagbabadyang luha. Kapag pagod ka na kakatrabaho, bumalik ka na lamang dito anak. Kaya ko pang doblehin o triplehin ang katawan ko. Pasensya na sa mga nasabi ko nung mga nakaraan. Kitang-kita ko ang pagkakonsensya sa mga mata ni tatay. Napailing na lamang ako, Ate Kat, dahil una sa lahat, wala namang nasabing masama si tatay dahil alam ko na may punto siya at alam ko rin ang kagustuhan niyang maitaguyod kami. Ngunit tama rin ang tatay. Kabilang kami sa mga mahihirap na miyembro ng komunidad. Ano ho ba kayo? Ayos lang ho yun. Basta kayo rin ay palaging mag-iingat. Tatawag po ako kung magkataon dahil may cellphone naman si Bunso. Baka may cellphone din yung katrabaho ko doon. O siya, baka naghihintay na po yung driver ng amo ko sa airport. Mauna na ho ako. Mabigat ang aking loob, Ate Kat. Hindi ko kayang makitang nalulungkot ang aking pamilya dahil sa paglisan ko. Ngunit meron din naman akong prinsipyo. Mas lalong hindi ko gugustuhin na makita ang pamilya kong namamatay sa gutom at nagkakanda pagod-pagod. Hindi ko alam kung ano ang buhay na naghihintay sa akin. Basta isa lang ang sigurado ako. Ang gagawin kong ito ay para sa aking pamilya at sa mga pangarap ko. Hinding-hindi mamamatay ang pag-asa sa akin na makamit ang mga yon. Ilang oras rin ang nagdaan ay nakarating na ako sa airport. Hindi rin ako naligaw dahil kaagad akong tinawag ng isang lalaki. Lumabas ito sa kanyang kotse kaya malaki ang haka-haka ko na ito na ang driver na naghihintay sa akin. Pero, driver? Bakit sobrang formal naman ito? Parang hindi driver kung titignan. Talagang yayamanin ang dating. Magandang umaga po. Ako po si Bea. Pumasok ka na. Kanina pa naghihintay ang amo natin. Saad ng driver. Seryoso ang mukha niya. Kaya naman, kinilabutan ako.
Sorry nanay. Pakiramdam ko ay mahirap pakisamahan ang among meron ako. Kasi driver pa nga lang, nakakatakot na. Nang makapasok ako sa sasakyan, ay aaminin kong namangha ako. Alam kong normal lang ang gantong klaseng mga sasakyan, pero iba pala ang pakiramdam kapag naranasan ko na. Oo, sa ilang taon kong buhay dito sa mundo, hindi ko pa naranasang sumakay sa kotse na ganito. Boss, narito po ang kapalitan ni Sita. Hindi mo na ba afford ang pagbabangka? At kahit dagat ay nilangoy mo na. I've been waiting for almost 15 minutes. Seryoso ang boses ng lalaki sa passenger seat, ngunit tumataas na ang aking balahibo dahil ba sa lamig o kilabot. Pasensya na ho, nag-iyakan pa kasi ang magulang ko eh. Ang hirap pong iwan. Pasensya na po. Mula sa salamin, nakita ko ang mata ng aming boss na sinusuyod ang aking buong pagkatao na tila ba tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. You have to face the consequences. Maiksing sabi nito at pansamantalang tumigil. Mang Ernesto, pakibilisan. Naghihintay na ang susunod kong meeting. Natakot ako noon, Ate Kat. Paano ba naman ay hindi pa nagsisimula ang trabaho ay bad shots na agad ako sa amo ko. Sa totoo lang din naman kasi ay hindi ko naman sinasadyang malate. Buong akala ko ay sa mansyon ang diretsyo namin. Ngunit laking gulat ko at pagtataka na sa isang building ang aming hinintuan. Hindi na ako nagtanong pa at susunod na lamang kung saan pupunta ang aking amo. Baka kasi mamaya ay mapuno na sa akin ito dahil marami na akong kasalanan. Sumakay kami ng elevator. Nasa likod lamang ako nito habang bitbit-bitbit ng kanyang driver ang kanyang file case at black coat. Huminto kami sa ikapang-anim na palapag. Agad namang pumasok ang amo ko sa isang silid. Hindi ko man lang naisipan magdala ng jacket. Sobra na ang lamig dito. You can leave. Nagulat ako sa sinabi ng boss namin. Ako ba ang tinutukoy niya? Bakit kasi hindi niya sabihin ang pangalan? Sobrang tipid naman magsalita. Akala mo naman may pinag-iipunan? Sige po, saan na po ako pupunta? Ako na ang sumagot. Nauutal pa ako kasi hindi ko naman talaga alam kung ano ang gagawin ko. Baka maligaw pa ako sa syudad. Diyos ko naman talaga lang. Hindi ikaw. Siningkitan ako ng tingin ng amo ko, dahilan upang ikahiya ko ng husto. Naiinis ako sa aking sarili. Sabat kasi ng sabat, Bea. Sige po, boss. Salamat. Mas lalo akong kinabahan dahil dalawa na lang kami ng aking amo rito. Pakiramdam ko ay gigisahin ako nito. Diyos ko. Sir, mawalang galang na ho. Itatanong ko lamang po kung ako ba talaga ang kasambahay na hinahanap ninyo. Ang bilin kasi sa akin ni Ate Sita ay sa bahay ako magiging maid. Pero baka may sekretarya po talaga kayong hinahanap. Kinapalan ko na ang mukha ko dahil ang daming oras na ang nasasayang. Pinapangunahan mo ba ako? Muling tumingin ito sa akin na tila lalamunin ako ng buo. Anong pangalan mo? Hindi po sa ganun. Bea Bartolome po, 20 years old. Galing po ako sa probinsya. Pero huwag kayong mag-alala, nakatapos naman po ako ng senior high school. Ayun nga lang hindi nabigyan ng pagkakataon na makatungtong sa koleyo. Magaling po ako sa bahay, marunong ng gawaing bahay. Masarap po ako magluto at masipag. Ang daldal mo. Ang tinatanong ko lang ay ang pangalan mo. Pagputol niya sa akin, napakagat na lamang ako sa aking daliri. Bakit ba hindi ko maiwasan ang hindi maging kasyual? Anyways, nabanggit ba sa'yo ni Manang Sita kung ano ang trabaho na pinunta mo rito? Marahan akong tumango.
Marahan akong tumango, hindi na nagsalita dahil baka 1 minuto na naman ang masayang. Sa itsura ng lalaking ito, tila hawak niya ang prinsipyong time is gold. I am Carlo Laurel. Ang masasabi ko lang sa'yo ay sayang ka. Napailing na lamang ang amo ko. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya. Kaya naman ay biglang nagharumentado ang puso ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Maganda ang iyong pangangatawan. May itsura ka. Kung marunong ka lang mag-ayos. Ako ang nangihinayang sa'yo. O siya, kalimutan mo na ang sinabi ko. Dahil pag-uwi mo na sa bahay ang buong detalye, ikaw na muna ang magiging sekretarya ko sa araw na ito. Dahil magkakasunod ang meeting ko. Maliwanag ba? Napatango na lamang ako. Sinunod ko lamang ang lahat ng ipinag-utos sa akin ng amo ko. Ngunit hindi pa rin nawawala sa isipan ko yung sinabi niya kanina na nangihinayang siya sa akin. Nagkaroon tuloy ako ng agam-agam kung tutuloy pa ba ako. At nabuhay ang kuryosidad sa akin kung anong trabaho ba ang pinasok ko. Basta isa lang ang sigurado ako ngayon. Nangingibabaw sa akin ang kagustuhang makatulong kina nanay at tatay kahit hindi ko kilala ang mga taong papasukin ko. Natapos na ang buong araw. Tahimik lamang akong sinusunod ang inuutos ng aking amo. Hindi ko alam kung mabuting tao ba ito o sadyang ganito lang sila makitungo. Ibang-iba ang tao sa syudad. Ayoko nang magsalita dahil baka mamaya ay may masabi na naman akong mali. Habang nasa biyahe ay napagpasyahan ni Boss Carlo na siya na ang magmaneho. Narinig ko kanina sa call na meron daw kailangang sunduin sa airport kinabukasan ang kanyang driver. Kaya naman, inutusan niya itong umalis at doon na mag-book ng hotel upang maghintay. Tahimik lang ang buong sasakyan hanggang sa natapos ang katahimikan. May boyfriend ka ba? Tanong ni Sir Carlo habang nagmamaneho. Agad naman akong nabigla dahil sa random niyang tanong. Napailing na lamang ako. Bakit hindi ka na nagsasalita? Kanina ay napakadaldal mo. Pasensya na po. Wala po akong boyfriend at wala akong balak. Hindi ako sigurado sa magiging trabaho mo, Bea. Bea, tama ba? Opo. Kung hindi niyo po mamasamain, pwede ko bang itanong kung anong klaseng trabaho po ang tinutukoy ninyo? Ayokong ako ang maging dahilan ng pagbabago ng isip mo. Hindi ko rin alam kung anong patutunguhan nito. Nais ko lang makatulong sa'yo at sa pinsan ko. Sa pinsan mo po? Gulat kong tanong, bakit na isama rito ang pinsan ni Sir Carlo? Narito na tayo sa bahay. Pagputol niya sa aming pag-uusap. Nang makarating ay nilibot ko ang aking paningin sa tila mansyon na nasa harapan ko. Napaawang na lamang ako nang makita kung gaano kalaki ang bahay na tinutukoy ng aking amo. Unti-unti kaming naglalakad na papasok at hindi mawala ang pagkamangha sa aking mga mata. Ang gate na automatic kong magbukas na sobrang haba. Sinalubong agad kami ng ilang kasambahay, mga bata. Magaganda ang kutis at hubog ng katawan. Meron pang fountain at napakagandang hardin bago namin marating ang pinaka-main door. Kung ikukumpara ko lamang ito sa laki ng aming bahay, ang kanilang garahe ay isa ng buong bahay namin. Sobrang rangya at yaman ng pamilyang ito. Magandang gabi, Sir Carlo! Bati ng isang kasambahay. Maputi, maganda, at mala Coca-Cola ang katawan. Matangkad nga lang ako ng kaunti rito. Tinanggal ng kasambahay ang coat na suot ni Sir Carlo, ngunit hindi lumampas sa aking mga mata ang mga haplos nito sa braso at balikat ng aming amo. Nakita ko rin ang malagkit na tingin ng kasambahay kay Sir Carlo. Si Bea,
bagong kasambahay. O hindi kaya ay maging bagong sekretary ko. Ngunit, nakadepende pa rin yan sa nais ni David. Ani Sir Carlo. Binigyan ko naman ng matamis na ngiti ang babae. Ang kanyang mata ay sinuyod ang aking katawan mula ulo at paa. Ultimo aking talampakan ay tiningnan niya rin. Inangatan niya lamang ako ng kilay. Cynthia, ang anak ng pinakamatagal ng yaya ni Sir Carlo. Masungit na pagpapakilala sa akin ng babae. Gayunpaman ay ginantihan ko pa rin ito ng matamis na ngiti. Siya nga pala, Sir Carlo. Ngayon na darating si Sir David, meaning, mamimili na siya sa amin? Sa aming mga katulong niya, tama ba? Kuryusong tanong ni Cynthia. Nanlaki ang aking mga mata sa narinig ko, Ate Kat. Naguguluhan ako sa kung ano ang ibig sabihin ni Cynthia sa kanyang sinabi. Mamimili? Sa aming mga katulong? Punong-puno na ng pagtataka, pagtatanong at pagdududa ang aking isipan. Nahinto lamang ang aking pag-iisip nang magsalita si Sir Carlo. Huwag mong pangunahan lahat, Cynthia. Wala namang mawawala kung ititiko mo yung bibig mo. Kay sungit naman. Pero alam mo, sir, kung di man ako pipiliin yan ng pinsan mo, ayos na ako sa'yo. At isa pa, hindi ka na rin lugi sa akin, sir. Kung tutuusin lang, mas maswerte ka kumpara sa pinsan mo. Kung sakaling ikaw ang meron ako. Malambing na boses ni Cynthia ang dumampi sa tenga namin ni Sir Carlo. Halos tumaas naman lahat ng balahibo ko dahil sa kilabot. Totoo bang kasambahay ito o taga-benta ng laman? Nais kong hindi makinig sa kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng paglalakbay ng aking mga mata. Ngunit hindi pa rin nakakalampas sa aking tenga ang kanilang mga salita. Manahimik ka nga. Saway niya kay Cynthia. Hindi pa lumilipas ang araw, Ate Kat, ngunit marami na akong narinig na kahina-hinala. Kalaunan ay ibinilin na ako ni Sir Carlo sa mga matatandang kasambahay upang ituro sa akin ang mga dapat kong gawin. Nanay Nida, siya nga po pala si Bea, ang bagong kasambahay na makikita ni David. Kayo na po ang bahala sa kanya. Parating na rin po kasi yung pinsan ko sa mga susunod na buwan. Mauuna na ako sa kwarto ko. Bilin ni Sir Carlo, makikita ni David? Ano ba itong pinasok ko? Pagiging kasambahay nga ba o aliping personal? Hindi sa bahay, kundi sa... Ayoko mag-isip at patuloy kong kinukumbinsi ang sarili ko na mali ang iniisip ko. Nang makalabas na si Sir Carlo, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Kaagad akong nagtanong kay Nanay Nida, isa sa kasambahay dito, kung ano nga ba ang trabaho na naghihintay sa akin sa bahay na ito. Mawalang galang na po, Nanay Nida. Tama po ba? Oo, Nida ang pangalan ko. Matagal na rin ako dito at dito na ako tinubuan ng puting buhok. Ganun po ba? Magtatanong lamang po sana ako kung ano ba ang mayroon sa bahay na to. Pagiging kasambahay po ba talaga ang pinasok ko? Yun naman po, di ba? Oo, bakit mo ba naitanong? Kasi simula noong nasa sasakyan pa lang kami ni Sir Carlo, ay tila ba may kakaiba na sa mga sinasabi niya na parang may pinapahiwatig na kung ano. Tapos yung Cynthia ba yun? Yung magandang babae na maputi na makinis? At makate. Oo, si Cynthia yon, anak ng isa sa kasambahay dito. May sinabi ba siya sa'yo? Kung ano man ang sinabi ng babaeng iyon ay huwag mo na lang papansinin. Maliwanag ba? Sa akin ka lang maniwala at sa mga amo natin. Kung sakaling may ipapagawa man sa'yo ang mga amo natin, ay sila na lamang ang magsasabi sa'yo. Umiwas-iwas ka na rin dyan sa Cynthia na yan. Dahil pareho sila ng nanay niya, makate, malandi, at mga agaw. Magkakasunod na saad ni Nanay Nida. Tila ba naistatwa ako
sa mga narinig ko. Hindi na ako nakaimik pa. O siya nga pala, doon ka maligo sa dulong banyo. Ayun ang bili ni Sir Carlo. Ito ang mga damit na pwede mong suotin at nagsabi siya sa akin na matapos mong maligo ay umakyat ka sa kanyang kwarto. Napatango na lamang ako at agad na sumunod. Dahil sa lahat ng nakasalamuha ko sa araw na ito, kay Nanay Nida ko lang naramdaman ang pagkalma. Nagtungo na ako sa CR na tinuturo ni Nanay Nida. Walang pag-aalinlangan. Nang makarating ako, ay agad ko nang tinanggal ang aking mga damit. Hindi ako sanay maligo nang may suot na kung ano paman. Dahil gusto kong kuskusin ang bawat sulok ng katawan ko. Nagsimula na akong maligo sa pamamagitan ng shower. Ngunit mahigit 10 minuto na ako na naliligo sa loob ng CR nang may makita ako na kung ano. CCTV? Bakit may CCTV sa loob ng banyo? Mabilis kong kinuha ang tuwalya na nakasabit at tinakip ito sa aking katawan. Nagsimula na akong kilabutan at matakot. Kaya pala pakiramdam ko ay kanina pang may nakatingin sa akin. May nanunood ba sa pagligo ko? Hindi pa man tuluyang natatapos sa pagligo ay nagbihis na ako. Nais ko pa sana itong ipaalam kay Nanay Nida. Ngunit naalala ko na baka naghihintay na sa akin si Sir Carlo. Dali-dali akong nagbihis at umakyat sa itaas. Tinandaan ko lang ang daan na itinuro sa akin ni Nanay Nida. Masyado ngang malaki ang mansyon na ito, Ate Kat. Ngunit mabilis ko namang makakabisado ang mga direksyon. Nakita ko kaagad ang kwartong tinutukoy ni Nanay Nida. Kaagad akong kumatok dito. Ngunit hindi pa man dumadampi ang mga kamay ko sa pintuan ay agad na itong bumukas. Mabilis akong napanganga, natigilan at tila nagyelo nang makita ko ang hubad na katawan ni Sir Carlo. Ito ang tumambad sa akin na halos mahawakan ko na dahil nakalutang pa rin ang mga kamay ko. Naramdaman kong pupunta ka na. Kaya pumasok ka na. Saka lamang ako bumalik sa katinuan nang magsalita na si Sir Carlo. Halos walang salitang lumalabas sa aking bibig, Ate Kat. Tila ba ay natuyuan ako ng laway dahil sa nangyari. Tinitigan lamang ako ni Sir Carlo, kaya't napagdesisyonan ko na pumasok na lamang. Malaki ang silid ni Sir Carlo. Hindi mo aakalain na isa lamang siya rito. Bigla tuloy pumasok sa isip ko kung may asawa na ba itong si Sir Carlo dahil aminado ako, napakagwapo ng taong ito, Ate Kat. Artistahin ang dating, matangos ang ilong at may nunal pa sa gilid ng mata na siyang mas dumaragdag sa kanyang kagwapuhan. Moreno rin siya at nagmimistulang modelo dahil sa hubog ng katawan na meron siya. Kaya imposible na walang magkagusto rito sa amo ko. Isa pa siguradong mayayaman, sikat at napakaganda ang asawa nito kung sakaling meron man. Hindi sa pagbubuhat ng bangko, maganda rin naman ako, Ate Kat, at palaging nilalaban sa sagala o yung Reyna Elena. Maganda rin ang katawan ko at pakiramdam ko nga ay sumpa sa akin ang pagkakaroon ng malusog na dibdib dahil nagiging sentro ito ng tinginan sa tuwing naglalakad ako. Inilibot ko ang mga mata ko sa napakalaking kwarto ni Sir Carlo. May sariling couch ito sa loob at nakita ko ang isang malaking TV. TV? Oo, tama. TV. TV ito kung saan kitang-kita ang ginagawa naming lahat. At lalong nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang CCTV sa CR kung saan ako naligo kanina. Kaya ba pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin kanina? Hindi ko na naiwasan at tinanong ko na kaagad kay Sir Carlo.
Tinawag ko siya mula sa pagkakatalikod. Naka-boxer lamang siya, kaya naman half-body lamang nito ang natatakpan. Nakakailang kaya? Sir, CCTV po ba yan? Itinuro ko ang TV na nasa harapan ko. Monitor? Bakit? Ibig sabihin po ba niyan ay nakikita ninyo lahat ng ginagawa namin? Nagsimula ng magrumentado ang puso ko dahil kinakabahan at nahihiya ako kung sakali mang totoo. Napatango na lamang si Sir Carlo na siyang mas nagpakaba sa akin. Pati po ba yung CR? Di ibig sabihin po niyan, nakita niyo po akong naliligo kanina. Napapikit na lamang ako nang banggitin ko ang huling linya. Ganoon na nga at nagbago na ang isipan ko. Nakita kong papalapit sa akin si Sir Carlo. Nanatili ako sa pwesto ko at nagsimulang mangilabot. Nang tumungo si Sir Carlo sa likod ko, ang lapit namin sa isa't isa. Nagsitayuan ang aking mga balahibo nang maramdaman ko ang init at bango ng hininga ni Sir Carlo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nangangatal kong tanong, hindi ako makagalaw, Ate Kat. Hindi ko alam kung ano ang bumabalot sa akin ngayon na dumampi sa aking balikat. Nakikiliti ako dahil sa kinis ng kanyang kamay. Batid ko ang lahat ng nangyayari. Ngunit wala akong ginawa na kahit anong pagkontra. Nadadala ako sa init. Nararamdaman ko ang pagbaba ng strap ng aking bra. At napapapikit na lamang ako nang maramdaman ko na kumakagat si Sir Carlo sa tenga ko. Napadilat ako nang muli itong bumulong. Hindi ko hahayaan na mapunta ka sa pinsan ko, Bea. Ano siya? Sinuswerte? Nanlaki ang mata ko nang mabilis niya akong inikot upang humarap sa kanya. Nais kong magtanong kung ano ang tinutukoy niya, ngunit mabilis na inangkin ni Sir Carlo ang aking mga labi. Dahilan upang tuluyan akong mapapikit, ang lambot at ang tamis. Sa pagkakataong ito, Ate Kat, wala na akong ibang inisip. Naipit ako sa sarap at lambot at sa mga haplos ni Sir Carlo na siyang dahilan upang tuluyan akong mahulog sa tukso. Ang mga kamay ni Sir Carlo ay lumakbay sa aking puwetan. Malambot at buong puwersa niya ito kung pisilin. Samantalang ang aking mga braso ay nakapulupot lamang sa leeg niya. May katangkaran siya kaya't nakatingkayad ako habang ang mga labi namin ay nagsasalo. Tuluyan akong binuhat ni Sir Carlo. Ngunit ang labi namin ay hindi pa rin humihiwalay sa isa't isa. Masarap ito sa totoo lang at kakaiba ang lasa. Ang galing maglaro ng dila ni Sir Carlo. Binuhat niya ako at pinaupo sa couch sa paahan ng kanyang higaan. Tumayo siya sa aking harapan. Naka-boxer pa rin si Sir Carlo. Ngunit kitang-kita ko ang galit na galit niyang batuta. Hubad. Mahinang utos niya. Hindi ako nagdalawang isip at sinunod siya kaagad. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Sir Carlo nang makita ang hinaharap ko. As if namang hindi niya pa ito nakita sa CCTV habang ako ay naliligo. Iba talaga sa personal. Sa malapitan. Mabilis siyang lumuhod sa harapan ko upang laruin ang aking dibdib, dahilan upang pati ang aking bra ay tuluyan ng mawala. Ang kanyang kamay at dila ang siyang nagbigay ng sarap sa akin sa mga oras na ito. Napapaliyad na lamang ako nang maramdaman ko na bumababa ang kanyang halik. Pababa ng pababa ng pababa hanggang sa dahan-dahan niyang hinila ang aking pajama. Pababa.
Sakto at wala akong suot na underwear ngayon dahil nakasanayan ko ng hindi magsuot ng panties sa gabi. Ate Kat, tumitindig lamang ang aking balahibo at tila ba nakikiliti ang buo kong katawan. Tuluyan na ako napaliyad ng laruin na ni Sir Carlo ang pagkababae ko. Hindi ko na inisip na amo ko ang nasa harapan ko nang sambunutan ko ito. Para akong minamasahe at pinanggigigilan. Napapaungol na lamang ako. Make it more loud, Bea. I really love you. Ani Sir Carlo na dahilan upang mas panggigilan niya ito. Mangiyak-ngiyak na ako dahil sarap. Ilang minuto akong hindi tinatantanan ni Sir Carlo at ako na lamang ang sumusuko sa kanya. Muling tumayo si Sir Carlo. Alam ko ang senyas na ginawa niya, kaya walang pag-aalinlangan na binaba ko. Napalunok ako nang tumambad sa akin ang kaniyang batuta. Nanggigigil siya sa mga pinagsasabi niya sa akin dahilan upang mas bilisan at mas iparamdam ko pa sa kanya ang kaligayahan. Hindi naglaon ay muli akong binuhat ni Sir Carlo at inihagis sa kama. Sa malambot at malinis niyang kama. Pareho na kaming hubot-hubad, ngunit hindi ko magawang mahiya. Umibabaw siya sa akin at muli akong binigyan ng halik na agad ko naman siyang niyapos. Pababa ng pababa ang kanyang halik. Nararamdaman ko ang matigas na bagay na sumasagi sa aking hita at sigurado ako kung ano ito. Hindi na pinatagal ay nangyari na nga ang hindi inaasahan. Nasasaktan ako noong una. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Tingin ko ay hindi ko kaya. Sobrang sakit. Hindi ko na kaya ang nararamdaman kong sakit. Birhen ka pa? Narinig ko ang gulat sa kanyang tinig. Napatango na lamang ako. Oo, no boyfriend since birth ako. Merong nakakausap pero walang commitment at higit sa lahat, walang physical touch. Naramdaman ko kung paano maging gentle sa akin si Sir Carlo, Ate Kat, dahilan upang magustuhan ko ang lahat. Hindi niya ako binigla, bagkus dinahandahan niya hanggang sa tuluyan ng napalitan ng sarap ang sakit na dinadaing ko kanina. Natapos ang gabi na aming pinagsaluhan. Hindi ko lubos akalain na ito ang tatambad sa akin. Sa totoo lang, matapos ang lahat ng sarap na yon, Ate Kat, hindi ko pa rin maiwasang hindi mandiri sa aking sarili. Para akong babaeng madaling makuha lamang. Nangako ako sa aking sarili na hinding-hindi na ito muli pang mauulit. Hindi ako pinalaki ng magulang ko para sa ganito. At hindi ako pumunta rito upang maging parausan ng amo ko. Pero sinong hindi mahuhulog sa taong ito? Sinong hindi madadala sa pangmamahika niya sa akin? Tila ba alipin ako, hindi lang sa kanilang mansyon, alipin ako ng kanyang pagkalalaki. Hindi natapos sa isang gabi ang lahat, hindi natapos sa isang pangyayari. Bagkus ay nasundan pa ito ng nasundan. Bea. Hating gabi na nang marinig ko na may tumawag sa akin. Nakabukas pala ang maid's room at nagtaka ako kung bakit. Wala rito si Nanay Nida. Marahil lumabas at hindi na isara ang pinto. Alauna pa lamang ng madaling araw, ngunit narinig ko na ang tawag ng pamilyar na boses. Mabilis akong napatayo upang pumunta sa pintuan. Hindi pa man ako tuluyang nakakalapit sa pintuan, Ate Kat, ay mabilis akong hinila paloob ni Sir Carlo. Mariin niyang isinara ang pinto at inilak ito. Sir, hindi na ako nakapagsalita pa nang bigla niyang inangkin ang labi ko. Ngunit sa halip nagantihan ko ito ng halik.
Nanaig ang wangis o imahe ng aking mga magulang sa isipan ko, Ate Kat. Anong ginagawa mo? Narinig ko ang marahang paglakas ng boses ni Sir Carlo, dahilan upang magsitayuan ang aking mga balahibo. Dahil sa ginawa kong iyon ay posibleng hindi maganda ang kahihinatnan. Tatanggalin niya ako sa trabaho o ipapangalandakan niya sa lahat na ako ay isang parausang babae ng aking amo. Natakot ako ng mga panahon na yon, Ate Kat. Sa loob ng 1 buwan kong paninirahan sa mansyon ay hindi ko pa alam ang ugali ng mga taong naroon. Kilala ko lang si Sir Carlo kapag nasa kama siya. Pasensya ka na, sir. Pero hindi ko na kayang gawin pa ito. Hindi ako ganoon kababang babae, sir. Naawa ako sa mga magulang ko. Anong sinasabi mo? Hindi ka mababang babae? Matapos mong ibigay ang sarili mo sa unang gabi mo rito? Sa lalaking hindi mo kilala? Sinong niloloko mo? Parang sinabi mo lang na birihin ka pa kahit pagiging prostitute ang trabaho mo. Malakas itong tumawa sa akin. Uminit ang dugo ko. Gumapang ito patungo sa aking ulo. Pumintig ang mga tenga ko, kaya wala sa sarili kong kontrol na naidampi ang aking mga palad sa kanyang pisngi. Paano mo nasasabi sa akin yan, ha? Napaluhod na lang ako dahil nang hina na ang aking mga tuhod. Natakot ako, sir. Natakot ako, Sir Carlo. Natakot ako sa kung ano ang kaya niyong gawin sa akin. May pamilyang naghihintay sa akin, Sir Carlo. Tao lang po ako. Taong walang ibang hangad kundi maiahon sa kahirapan ng magulang ko. Paano mo nasabi sa akin yan, ha? Alam kong marumi na akong babae. Pero gaano ba kahirap na tingnan niyo ako bilang isang tao? Binalot kami ng kaunting katahimikan, Ate Kat. Hindi ko rin lubos maisip na masasabi ko ito sa aking amo, sa taong nagpapasahod sa akin. Sa taong kung tanawin ko ay abot langit ang estado sa buhay. Wala na akong mukha pang maihaharap. I just wanna protect you. Nanlamig ang aking katawan nang marinig ko ang sinabi ni Sir Carlo. Tila ba nasira ang buong katahimikan. Napatingala ako sa kanya. Hindi ko lubos maunawaan. Gusto lang kitang protektahan mula sa pinsan ko. Naguguluhan ako. Gusto niya akong protektahan at paggamit sa akin ang naisip niyang paraan? Natahimik na lamang ako. Nakatingala ako sa kanya habang ang tingin ni Sir Carlo ay nasa malayo. Hinihintay ko ang mga susunod niya pang magiging litanya. Bea, gusto kitang buntisin. Gusto kitang maging asawa ko nang sa ganun ay hindi ka na mapunta pa sa pinsan ko. Gusto kong sa akin ka na, Bea. Mas lalo akong naguluhan. Hindi nagpaprocess ang lahat sa akin. Anong kinalaman ni Sir David sa sitwasyon na ito? Ano? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pwede po bang diretsuhin niyo na lang po ako? Lumuhod ako sa harapan ni Sir Carlo, Ate Kat, para maging kapantay ko na siya. Hinawakan niya ang aking magkabilaang pisngi at pinunasan ang aking luha gamit ang kanyang daliri. Simula pa noong una, Bea, ang lahat ng ito ay planado na. Simula nung irekomenda ka pa lamang ni Aling Sita sa amin, ay matinik na ang tingin sa'yo ni David. Sa larawan mo, iba si David, Bea. At ayokong mangyari na mapunta ka sa ganong klaseng tao. Abuser. Ginagawang laruan ang mga babae. At pag nagkataon na wala ka ng pakinabang sa kanya, itatapon ka lamang niya na parang boteng walang laman. At ayokong mangyari yun sa'yo. Buo pa ang tinig ni Sir Carlo, ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata ang luhang tumutulo. Pero ano na pong mangyayari?
Kinabukasan na yung uwi ni Sir David dito. Ano ba talaga ang pinirmahan kong kontrata? Maging kasambahay o maging paraosan niya? Ayoko. Ayoko, Sir Carlo. Ayoko nun. Parang awa niyo na, tulungan niyo na po ako. Muli akong humagulgol, Ate Gat. Dahil nagpapanik attack na rin ako sa mga oras na iyon. Ang lahat ng iyon ay kumalma. Ngayon ko lamang naramdaman ang mga bisig ni Sir Carlo na tanging kalmado lang ang ibinibigay. Hindi init, hindi pag-iisang katawan. Pakiramdam ko ay ligtas na ako. Dumating na ang araw, Ate Kat, kung saan dumating na si David dito. Hindi para pansamantalang tumuloy, kundi para kunin na ang kanyang pakay. Ako. Sinalubong siya ng engrandeng selebrasyon. Hindi ko nakita buong maghapon si Sir Carlo. Ate Kat, nangangamba na ako. Nag-aalala habang naririnig ang bulong-bulungan. Paalam na sa inyo. Mula sa pagiging kasambahay, magiging kasama na ako sa buhay ni Sir David. Dating pantasya ko lang, magkakatotoo na. Wala eh, tinatanggihan pa ako ni Sir Carlo. Ani Cynthia, na naaalala kong sumalubong sa amin ni Sir Carlo nang makarating kami. Ano ka ba, Bea? Kanina ka pa nakatulala riyan. Maya-maya ay tatawagin na tayo. Magbihis ka na. Magbibihis po. Nagsimula ng magrumentado ang puso ko. Nasaan ka na, Sir Carlo? Mahinang bulong ko na hindi ko na malayang narinig pala ito ni Aling Nida. Ano? Bakit mo hinahanap si Sir Carlo? Nagtatakang tanong nito. Hindi ko na pinansin si Aling Nida at nagpatuloy na sa pag-aayos. Habang ang aking isip ay na kay Sir Carlo. Nagtungo ako sa maid's room, Ate Kat. Mabigat pa rin ang dibdib. Kaunting oras na lang ang natitira. Tuluyan na ba akong pinabayaan ni Sir Carlo? Hindi ba siya naging totoo sa binitawan niyang pangako? Maya-maya ay natigil ang aking pag-aalala nang marinig ko ang tinig ni Sir Carlo. Bea! Bea! Mariin akong napalingon sa kinaroroonan ng boses na yon. Mabilis akong inaya ni Sir Carlo at mabilis ko rin naman siyang nilapitan at hinagkan. Dumating ka. Nariyan na si David. Anong gagawin natin? Saan ka ba nanggaling? Pasensya na kung natagalan. Sinigurado ko munang walang makagagalaw ng mga pera ko sa bangko. Yung partnership sa negosyo. Itininabaho ko muna. Lahat-lahat ay sinigurado ko na walang makikialam. Anong gagawin mo? Anong balak mong gawin? Ngayong gabi, aalis tayo kaagad. Magpapakalayo-layo tayo. Tatakasan natin sila. Nanlaki ang mata ko sa pinaplano ni Sir Carlo. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Hindi ako pwedeng dumiretso sa rest house namin. Dahil panigurado matitrace tayo doon kung nasaan ako. Pinutol ko na rin lahat ng koneksyon ko sa mga security. Sa probinsya namin, sa bahay namin. Pwede tayo doon. Hindi pwede, Bea. Malaking tao at maraming koneksyon si David. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Kriminal yun. At ayoko madamay ang mga magulang mo dahil dito. Natahimik ako at biglang pumasok sa isip ko ang magulang kong naghihintay sa pagbabalik ko. Aminado akong nag-alangan ako, Ate Kat, kung itutuloy ko ba ang pagtakas kasama si Sir Carlo o tuluyan na lamang na sumama kay David upang wala nang madamay pang iba. Tama na po, sir. Hindi nyo na kailangan pang gawin to. Sasama na lang po ako kay Sir David. Nagsimula ng mag-unahan ang luha ko. Nakatingin lamang ako sa kalmado ngunit nakakatakot na muka ni Sir Carlo. Naririnig mo bang sarili mo, Bea? Hindi mo kilala ang taong yun. Ilang babae na ang napunta sa kanya. At maswerte na lamang kung makakauwi pa ng buhay ang mga babaeng yun sa kani-kanilang pamilya.
Malaking tao si David, Bea. Marami siyang kayang gawin. Abusuhin ka, painumin ka ng droga, at kung ano-ano pa. Hindi ko kakayanin yun. Hindi ko kakayanin na gawin niya sa'yo yun. Pero sir, mahal ko ang magulang ko, ang pamilya ko. Ayokong madamay kayo dito. Pinasok ko ang trabahong ito, kaya kailangan kong harapin ito. Ayokong madamay ka pa. Ayokong madamay ang mga mahal ko sa buhay. Napayuko na lamang ako, Ate Kat, habang hindi pa rin tumitigil ang aking mga luha. Amo mo ko, kaya susundin mo ko. Kung kukunin ka lang din niya, ay mas mainam nang patayin ko na lang din ang sarili ko. Malakas ng sigaw, dahilan para magpantig ang tenga ko sa mga narinig ko. Kinalaunan, sa mahabang diskusyon, wala na akong nagawa pa, Ate Kat. Itinaas ko ang lahat ng ito sa Panginoon. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Mula sa back door ay maingat kaming lumabas ni Sir Carlo upang matakasan ang event na nasa hardin. Nang makasakay sa sasakyan, nagulat na lamang ako nang may malakas na sigaw kaming narinig. Si Sir Carlo at Bea ba yon? Saan kayo pupunta? Buong lakas nitong sigaw. Mas binilisan pa ni Sir Carlo ang pagpapatakbo, dahilan upang mahigpit akong makakapit sa sasakyan. Umiiyak pa rin ako ng mga oras na yon, Ate Kat. Ngunit nagtiwala ako kay Sir Carlo. Alam kong gagawin niya ang lahat upang hindi kami mapahamak. Hinabol kami ng ilang mga sasakyan, ngunit agad din itong nawala sa aming likuran dahil sa truck na humarang dito. Laking pasasalamat ko at nakaramdam kami ng luwag sa aming mga dibdib. Hindi ko alam kung saan kami tutungo, Ate Kat. Hindi ko na rin alam kung aabutin pa ba ako ng liwanag. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa buong magdamag na yon. Nagising na lamang ako nang maramdaman ko ang mainit na kamay ni Sir Carlo na dumampi sa aking pisngi. Nasaan po tayo, sir? Mahina at takot na takot kong sabi. Hindi ako mapakali, Ate Kat, at puno ng takot ang puso ko ngayon. Huwag ka nang mag-alala. Ligtas na tayo. Ligtas ka na. Pumasok kami sa isang maliit na barong-barong. Puro kapunuan ang paligid ng lugar at preskong hangin ang maaamoy mo, dahilan upang mas nanabik ako sa aking mga magulang. Sumalubong sa amin ang isang may edad na babae. Abotenga ang ngiti at maaliwalas ang muka. "Oh, Sir Carlo, pumasok na kayo. Nagluto ako ng agahan para naman makapagpahinga na ng tuluyan yang nobya mo." Salamat po. Salamat po sa pagpapatuloy. Pangako, makakabawi din po ako sa inyo, Manang. Naguguluhan ako. Hindi ko kilala ang babaeng ito, pero nararamdaman ko ang kanyang mabuting puso. Naunawaan ko na lamang ang lahat nang biglang lumabas mula sa pinto si Manong, ang personal driver ni Sir Carlo sa mansyon. Marahil asawa ito ni Manong dahil sa paghalik nito sa pisngi ng matandang babae. Walang anuman iyon, Sir Carlo. Mabait kang bata at gayon din si Bea. Sobrang-sobra na rin ang nagawa mo sa aming mag-asawa. Kaya ayos lang yun. Ngiti ni Manong. Ipinaliwanag na ang lahat at parehong nagkaliwanagan na. Ngunit hindi pa rin nawawala ang agam-agam sa amin, ang takot at pag-aalala. Itinapon ni Sir Carlo ang baterya ng kanyang cellphone. Dahil sa mga pera at cards na dala niya, ay hindi kami naging ganoon abala sa mag-asawa. Wala kaming balita sa Maynila. Ang tanging nire-replyan ko na lamang na message ay ang mga magulang ko. Umaasa silang nasa maayos akong kalagayan at walang humpay ang pangangamusta na ginagawa ko sa kanila. "Bea anak, kamusta ka dyan? Nasa mansyon ka ba? Nagpunta rito si Inday, hinahanap ka raw."
Nanlaki ang mata ko nang marinig ang balita ni nanay mula sa kabilang linya ng telepono. Hayaan niyo na ho, Nay. Huwag niyo na hong pansinin. May pinuntahan lang po ako. Mag-iingat po kayo palagi riyan, ha? Mas mainam kung nasa bukid na po muna kayo pansamantalang tumira ni tatay. Pwede po ba? Nanginginig kong tanong. Bigla namang lumitaw ang pag-aalala at gulat sa boses ni nanay. Ha? Bakit? At para saan? Ayos ka lang ba talaga dyan? May tinatago ka ba sa amin, Bea? Mahabang kwento po, inay. Pero sundin niyo na lang po yung sinabi ko. Pakiusap. Ikukwento ko po agad sa inyo once na maayos na po ang problemang ito. Basta mag-iingat po kayo, ah. Mauna na po ako. Kailangan ko nang patayin ang cellphone. Hindi ko maintindihan. Kung ano man yun, anak. Mag-iingat ka. Parang awa mo na. Diyos ko, kaawaan ka ng may likha. Palagi kang manalangin. Ipapaalam ko ito sa iyong ama kaagad-agad. Kayo rin, Nay. Mahal ko kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Bigla na lamang tumulo ang luha mula sa aking mata. Nagtagal kami sa probinsya, Ate Kat, kung saan nakatira ang pamilya ni Manong Driver sa mansyon. Buong akala ko ay ayos na ang lahat dahil naging payapa na rin ang aming buhay. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pakikipagkomunikasyon namin kina inay at unti-unti na silang naliliwanagan sa mga pangyayari. Laking pasasalamat ko na lamang din na hindi na nakialam pa si Ate Inday sa issue, kaya naman walang mapagtatanungan ang mga nasa mansyon kung saan nakatira ang aking pamilya. Tuloy pa rin sa transaksyon ng negosyo si Carlo, Ate Kat. Ngunit palihim lamang ito. May isang katiwala lamang siya na nag-oorganisa ng lahat upang maging malinis ang lahat. Carlo, hanggang kailan tayo magtatago? Hanggang kailan ko titingnan ang sarili ko na tila nakabilanggo? Kailan ako mawawala ng takot sa puso ko? Sa kailaliman ng gabi ay napuno ng katahimikan. Kinakausap ko si Carlo patungkol sa aking mga saloobin. Tinatrabaho ko na ang lahat, Bea. Huwag kang mag-alala. Kaunti na lang. May kausap na rin akong abogado na siyang tatapos ng lahat ng ito. Kapag ba ayos na ang lahat? Kapag nakulong na ba ang pinsan mo? Babalik na ba tayo sa dati? Uuwi na ba ako sa pamilya ko? At ikaw, babalik ka na ba sa dati mong buhay? Nag-aalala ako, Ate Kat, dahil sa aaminin ko man o hindi, talagang nahulog na ako kay Carlo at ayoko nang mas lumalim pa iyon. Kung ako ang tatanungin, Bea, mas nanaisin ko pang talikuran ang lahat ng kayamanan na meron ako at mamuhay ng simple kasama ka. Nanlaki ang aking mga mata, Ate Kat. Sinabayan pa ng malamig na pagdapo sa akin ng hangin. Tumindig ang mga balahibo ko. Kasama ako? Anong sabi mo? Anong ibig mong sabihin? Wala yun. Pasok na tayo. Masyado na ring malamig dito sa labas. Pagbabago ni Sir ng usapan. Napaismid na lang ako sa kanya. Ano nga? Sabihin mo na kasi. Pagkakaalala ko ng sinabi mo ay handa kang kalimutan ng kayamanan at namuhay ng simple kasama ako. Pangaasar ko, gumuhit ang malaking ngiti sa labi niya na siya namang mabilis na nakahawa sa akin. Ikaw ha? Ano ka ba? Para kang bata. Kung sasabihin ko, maniniwala ka ba? Muling nanlamig ako nang biglang magbago ang tingin ni Carlo. Tumingin ito sa akin ng may pagkaseryoso, ngunit makikita mo ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Sasabihin ng ano? Patay mali siya kong tanong. Mahal kita. Mabilis namang naging tugon ni Carlo. Tila hinila ako ng lupa. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Aaminin ko na rin ba? O hahayaan ko na lang siyang mahalin ako? Pabor na pabor ako. Ano? Nagpapatawa ka ba? Mahal mo ako?
Lamig lang yan, uy. Tignan mo kapag nakabalik na tayo sa Maynila, mandidiri ka na lang sa mga sinabi mo. Di ka lang masyadong nakakapunta sa syudad eh, kaya wala kang makitang mga city girl. Malakas kong tawa, ngunit natigilan naman ako nang hindi nagbago ang reaksyon niya. Seryoso pa rin at nakatingin sa akin. Nagbigay ito ng awkward na moments sa aming dalawa. Bea, hindi ka mahirap mahalin. Kung tutuusin lang din, ako ang mas maswerte sa'yo. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang magiging sagot ko sa kanya. Tila ba nagwala ang mga paru-paro na narito sa aking tiyan. Alam mo, natigilan ako sa aking sasabihin nang may marinig kaming malakas na sigaw mula sa bakuran. Mabilis akong napatayo at napakapit kay Carlo dahil sa kaba. Ayun! Si Carlo! Si Bea! Sila nga! Mabilis akong hinila ni Carlo papasok sa loob ng bahay. Nagsimula ng maghurumentado ang puso ko, Ate Kat. Narito na ba ang mga tauhan ni David? Oh, Sir Carlo! May narinig akong sigaw. Saan nang galing yun? Mula sa pagkakatulog ay napabalikwas ng bangon na tumakbo sa amin ang mag-asawa. Mukhang natuntun tayo, Manong. Kailangan na po nating umalis. Ha? Saan tayo dadaan? Nasa gate sila. Mahal, kunin mo yung tinatago mo sa ilalim ng drawer. Dalian mo. Tapos kunin mo yung mahalagang gamit. Utos ni Manong sa kanyang asawa. Nagsimula ng magsikilos ang lahat habang ako hindi ko alam ang gagawin ko. Natataranta ako, Ate Kat. Baril? Nanginginig kong tanong nang makita kong inabot ng asawa ni Manong ang isang baril. Napahawak ako kay Carlo dahil sa kaba. Huwag po kayong papatay, Manong. Parang awa niyo na. Carlo, sumuko na lang tayo. Sumama na lang tayo sa kanila. At kapag nasa Maynila na, ay paniguradong hindi tayo pababayaan ng abogado, ng mga pulisya. Parang awa mo na. Huwag mo nang hintayin pa na dumanak pa ang dugo. Hindi yun ganun kadali, Bea. Gustuhin ko man na walang masasaktan pero dalawa lang iyan. Papatay ka o ikaw ang papatayin. Pagputol ni Manong sa sasabihin ni Carlo. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang asawa na malakas pa rin. Carlo, sa likod! Buksan mo ang pintuan doon at paunahin mo ng asawa ko at si Bea. Dalian mo! Gayunpaman ay mahigpit akong hinawakan ng asawa ni Manong. Mabilis kaming tumakbo. Gubat na ang kabila ng pintuan na ito. Walang kailaw-ilaw at nangangapa sa daan. Carlo, dalian ninyo! Manang, saan po tayo pupunta? Wala akong makita. Huwag kang mag-alala, iha. Kabisado ko na ang lugar na ito, kahit nakapikit pa. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay tumakbo ng tumakbo. Nabibingi na ako sa palitan ng putok ng baril. Hinahabol na kami ng mga armadong tao ngayon at wala akong ibang magawa kundi ang manalangin ng manalangin. Natawag ko na ang lahat ng santo at naway na abutan pa kami ng liwanag. Nasaan na ho sila? Nasaan na ho si Carlo? Dalian mo na lang, iha. Alam ng asawa ko kung saan tayo tutungo. Sambit naman niya na walang kabaguran sa pagtakbo. Batid na namin na wala nang sumusunod sa amin, ngunit patuloy pa rin kaming tumatakbo para lamang makalabas sa kagubatang ito. Pakiramdam ko ay nasa telenovela ako, Ate Kat. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho. Hindi ko na nabatid ang mga sumunod na nangyari nang di umano ay matumba ako mula sa pagkakatakbo. Nandilim ang paligid at ang paningin ko, Ate Kat. At iyon na lang ang huli kong naalala na pangyayari bago ako tuluyang mawalan ng malay. Nang maidilat ko ang aking mga mata, ay puti at liwanag ang bumungad sa akin. Nanikip ang aking dibdib nang akalain na patay na ako. Patay na ba ako? Paano si nanay?
Magkakasunod kong usal habang unti-unting pumapatak ang aking luha. Ang kalmado kong galaw ay napalitan ng pagpapanik. Bawal pa, nanay! Tatay! Kumalma at bumalik lamang ako sa diwa nang maramdaman ko na may dumamping balat sa aking kamay. Napatingin ako sa gilid ko at agad ko namang natagpuan ang mukha ni Carlo. Carlo? Mas humagulgol pa ako. Inabot ko siya at binigyan niya ako ng mahigpit na yakap. Shh! Huwag ka nang umiyak. Tapos na ang lahat. Malaya na tayo. Nasaan si Manang? Si Kuyang driver? Nasaan sila? Agad kong hinanap ang mag-asawa dahil hindi ko sila nakita sa loob ng kwarto. Nawari ko ay isang room ng ospital. Huwag mo munang alalahanin. Pero bakit? Nasa morgue. Bea, nasa morgue si Manang. Pinuntahan niya yung asawa niya. Nanlamig bigla ang aking mga kamay at tila huminto pansamantala ang pintig ng aking puso. Nagulantang at nanlumo ako sa balita. Gusto kong i-gaslight ang sarili ko, Ate Kat, na baka iba ang tinutukoy ni Carlo. Ngunit malabo. Patay na si... Halos hindi ako makapagsalita. Magkakasunod na ang patak ng aking luha. Napahawak na lamang ako sa aking dibdib. Walang pagsisising bumakas sa mukha ni Kuya. Sa kasamaang palad, hindi na umabot sa ospital si Kuya nang mabaril siya ng pinusan kong si David. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, Bea. Ginawa ko ang lahat para mailigtas si Manong. Katulad ng pagbuwis niya ng buhay niya para mailigtas ako. Nabayo ko na lamang si Carlo dahil ramdam ko rin ang hinagpis niya. Hindi rin maitatanggi sa mga mata niya ang pamamaga nito, dulot ng pag-iyak. Napayo ko na lang din ako, Ate Kat. Bakit kailangan pang humantong na may kailangan pang bawian ng buhay? Huwag kang mag-alala. Mabubulok na sa kulungan si David at ang mga kasama niyang demonyo. Wala na tayong dapat ikatakot. Pero paano si Manang? Si Kuya na lamang ang katuwang niya sa buhay. Wala silang anak ni Manang. Katulad ng bilin ni Kuya, ako na ang bahala sa asawa niya. Hinding-hindi ko pababayaan ang minsan ng sumagip sa buhay nating dalawa. Matapos ang palitan ng pag-uusap namin ni Sir Carlo, ay may kaagad na kumatok dahilan upang maagaw ang aming atensyon. Tumambahad ang isang doktor kung saan may hawak itong mga papel. Magandang araw, mabuti at gising ka na. Ilang beses naming chinek ang findings at lumabas na. Ano hong nangyari? Ayos lang po ba si Bea? Kaano-ano ka ho niya, sir? Nasaan ho ba ang boyfriend niya o asawa ng pasyente? Muling tanong ng doktor habang ang mga mata ay nasa papel. Asawa ho? Oo, mami. Dahil you are preggy. Munti ka na ngang mahulog ang baby. Mabuti na lamang at makapit ito. Hindi niyo ba alam na buntis ka? Nagkatinginan kami ni Carlo, Ate Kat. Parehong hindi makapaniwala. Hindi pa nagpa-process sa akin ang lahat. Ngunit mabilis na gumuhit ang ngiti sa labi ni Carlo. Buntis? Ako? Paulit-ulit kong tanong sa aking sarili. Hindi ako nakapagsalita dahil hindi ko pa rin maunawaan ang lahat. Hindi pa rin ito nagsisink in sa utak ko. Narito ang mga kailangan mong inumin, Mami. Mabibili mo yan sa baba, sa tapat mismo ng ospital. Kailangan mo ring alagaan si baby. Mabuti na lang at hindi ka maselan magbuntis. Nang makalabas ang doktor, ay lumundag sa tuwa si Carlo at doon lang nag-sink in ang lahat sa akin. Ibig sabihin nito ay magiging nanay na ako at sigurado ako na walang ibang ama ito kundi si Carlo lamang.
Mabilis naman itong pinaalam sa aking mga magulang, Ate Kat. Ngunit katulad ng aking ine-expect na reaksyon, ay nagulat din ang mga magulang ko. Maraming tanong ang naibato sa akin. Gayunpaman ay naunawaan din nila. Nasa tamang edad na siguro din ako. Ngunit nangangako ako sa aking sarili na tatapusin ko ang aking pag-aaral katulad ng pangako ko sa una kong pamilya. Tinanggap nila ang kanilang magiging apo, gaya ng masaya kong pagtanggap dito. Muli kaming bumalik sa mansyon ni na Carlo, Ate Kat, at napagdesisyonan na paalisin ang mga dating katulong maliban kay Yaya Nida. Nagsisi rin ang ginang dahil siya pala ang nagturo kung saan naninirahan si Manong. Nabigyan ng matiwasay na libing si Manong at buong puso ang pasasalamat ni Manang matapos nitong manirahan sa mansyon. Nanganak na ako, Ate Kat, at tuluyan na akong kinasal sa lalaking hindi ko akalaing makakasama ko pa sa habang buhay. Lalaking inakala ko na gagamitin lamang ang aking katawan upang maging parausan. Ang amo ko noon ay asawa ko na ngayon. Sa kasalukuyan, Ate Kat, ay malapit na akong graduate sa kursong BSOA. Nais ko lang din maibigay ang matagal ng pangarap ng aking mga magulang para sa akin. Hindi naging ganoon kadali ang laban ng aming buhay, Ate Kat. Ngunit dahil sa pagkakaisa, pagmamahalan at tiwala at pananampalataya sa Diyos, lahat ay naging posible. Kung babalikan ko lamang ang mga pangyayaring lumipas na, ay matatawa lamang ako. Gayon pa rin ay may puot pa rin sa akin dahil pumanaw ang asawa ni Manang. Itinuring naming pamilya si Manang katulad ng nararapat. Naging magaan ang aming pamumuhay. Habang buhay na pagkakakulong ang naging parusa ni David, Ate Kat, dahil sa patong-patong na krimen na ginawa nito. Dito ko lang napagtanto na sa kabila ng lahat ay natili akong nakatayo. Sa kabila ng ilang beses kong pag-a-attempt na sumuko, ay nanaig pa rin ang pusong may layong lumago. Kaya sa nakakatawa kong istorya, kung saan ginamit ako ng amo ko na naging asawa ko din, kinalaunan, ay may nakuha sana kayong aral kahit papano na hindi natin kayang mapagtagumpayan ang lahat kung hindi natin sasamahan